Isang magandang at mapagpalang gabi, mga minamahal kong taga-subaybay. Handa na ba kayong muling buksan ang inyong mga puso at isipan sa isang panibagong kwentong hahamon sa ating mga paniniwala? Sabi nila, ang tulong ay dumarating sa mga sandaling hindi natin ito inaasahan, mula sa mga taong hindi natin inaakalang magiging bahagi ng ating buhay. Ngunit paano kung ang kamay na nag-aalok ng saklolo ay siya ring kamay na magkukulong sa'yo sa isang napakagandang hawla? Amoy ng piniritong bawang, ng kumukulong sabaw, at ng pinaghalong pawis ng mga parokyano. Ito ang mundong ginagalawan ni Liwayway Alcantara. Sa loob ng maliit, ngunit laging sikat na kusina ni Inay, bawat araw ay isang pakikipagbuno. Ngunit para kay Liway, ang bawat pagod ay may katumbas na pag-asa. Order po! Isang platong sisig at 2 kanin. Sigaw niya sa kusinera habang maingat na inilalapag ang isang mangkok ng mainit na sinigang sa mesa ng isang pamilya. Kahit papagod na ang mga binti at likod niya sa maghapong pag-aasikaso, isang matamis na ngiti pa rin ang isinasalubong niya sa bawat isa. Para sa pamilya sa probinsya, para sa mga kapatid na nag-aaral, para sa kinabukasan na matagal na niyang pinapangarap. Ang bawat sentimong kinikita niya ay may pangalan na at may patutunguhan. Gabi na at dagsaan pa rin ang mga tao. Isang grupo ng mga lalaking maingay at amoy alak ang pumasok at umupo sa isang sulok. Narinig ni Liway ang bulungan ng kanyang katrabaho. Naku, andyan na naman sila. Ingat ka dyan, Liway. Tumango lang siya at huminga ng malalim. Trabaho lang. Kailangan niyang maging propesyonal. Miss, order namin! Sigaw ng isa sa mga lalaki. Isang malaking taong may mapupulang mata. Dala ang kanyang munting notepad, nilapitan sila ni Liway. Good evening po, sir. Ano po ang sa inyo? Habang kinukuha ang order, hindi niya maiwasang maramdaman ang mga matang humuhusga sa kanya mula ulo hanggang paa. Binaliwala niya ito at mabilis na bumalik sa kusina. Sa pagmamadali niyang maihatid ang isang malaking palayok ng bagong lutong bulalo, hindi niya napansin ang paa ng isa sa mga lalaking iyon na nakaharang sa daan. Sa isang iglap, ang lahat ay naganap ng napakabilis. Natapilok si Liway. Ang palayok na hawak niya ay tumilapon. Ang kumukulong sabaw ay sumaboy, diretso sa braso at dibdib ng malaking lalaki. Isang nakabibinging sigaw ang pumuno sa buong karinderya. Ang init! Namilog ang mga mata ni Liway sa takot. Ang lalaki ay napasugod tayo, hawak ang namumulang braso. Ang galit sa mga mata nito ay tila apoy na handang tumupok sa kanya. Ano ba? Tanga ka ba, miss? Bulyaw nito sa kanya. At sa isang kilos, sinunggaban nito ang buhok ni Liway. Aray! Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Naiiyak na pakiusap ni Liway habang sinusubukang alisin ang kamay ng lalaki. Ang lahat ng tao sa loob ay natigilan. Walang sino mang nangahas na umawat. Ang takot ay gumuhit sa mukha ng lahat. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Handa ng sampalin ang kaawa-awang dalaga. Napapikit na lang si Liway, naghihintay sa sakit na dadapo sa kanyang pisngi. Ngunit walang sampal na dumating. Sa halip, isang boses ang narinig niya. Isang boses na kalmado, ngunit may bigat at awtoridad na nagpatigil sa buong paligid. Bitiwan mo siya. Dahan-dahang iminulat ni Liway ang kanyang mga mata. Nakatayo sa harapan nila ang isang lalaking hindi niya pa nakikita kailanman. Nakasuot ito ng mamahaling Amerikana. Malinis ang gupit ng buhok at may tindig na kagalang-galang. Ang mga mata nito ay nakatutok sa lalaking may hawak sa kanya. Isang tingin na malamig at mapanganib. Sino ka para utusan ako? Hamon ng lasing na lalaki, ngunit bakas sa boses nito ang bahagyang pag-aatubili. Hindi sumagot ang estranghero. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat galaw nito ay tila pinag-aralan, kalmado, tiyak
at puno ng kapangyarihan. Kinuha nito ang telepono mula sa bulsa. Isang tawag lang, mahinang sabi ng estranghero, at sisiguraduhin kong ang gabing ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Ngayon, ulitin ko, bitiwan mo siya. Tila may kung anong mahika sa mga salitang yon. Agad na binitiwan ng malaking lalaki ang buhok ni Liway at napaatras. Nagkatinginan ang magkakasama at walang anumang salita. Mabilis silang lumabas ng karinderya. Nang mawala na sila, ang buong atensyon ng estranghero ay nabaling kay Liway, na ngayon ay nanginginig sa sahig. Ang lamig sa mga mata nito ay napalitan ng tila pag-aalala. Lumuhod ito para magpantay sila. "Miss, ayos ka lang ba?" tanong nito. Ang boses ay malumanay na ngayon. Hindi makasagot si Liway. Tumangulang siya habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tumingin ito sa braso ni Liway na may mga pasa dahil sa talsik ng mainit na sabaw. "May pasok ka. Kailangan nating dalhin yan sa ospital." Bago pa man siya makatanggi, maingat siyang inalalaya ng lalaki patayo. Isang amoy ng mamahaling pabango ang humalo sa hangin. Isang halimuyak na hindi nababagay sa amoy sibuyas na kusina. Inakay siya nito palabas, habang ang lahat ng tao sa loob ay nakatingin lang, tila mga estatwa. Sa labas, isang itim at makintab na kotse ang naghihintay. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Nag-alinlangan si Liway. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng atensyon. "Huwag kang mag-alala," sabi ng lalaki, na parang nabasa ang kanyang isip. "Hindi kita sasaktan. Ang pangalan ko ay Silvan Montenegro. Gusto ko lang tumulong." Sa huli, pumasok si Liway sa loob ng sasakyan. Ang lambot ng upuan at ang lamig ng aircon ay tila nagmula sa ibang mundo. Habang nasa biyahe, walang nagsasalita. Si Liway ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Pinoproseso ang lahat ng nangyari. Ang sakit ng paso sa kanyang balat ay tila nawala. Napalitan ng paghanga at pagkalito sa lalaking katabi niya. Isang anghel na bumaba mula sa langit para iligtas siya. Sa ospital, si Silvan na ang nag-asikaso ng lahat. Mula sa pagpaparehistro hanggang sa pagbili ng mga gamot. Tila isang utos niya lang ay sumusunod ang lahat. Matapos gamutin ang kanyang mga paso, naupo sila sa isang bench sa labas ng emergency room. Inabutan siya ni Silvan ng isang bote ng tubig. "Salamat po, Sir Silvan. Sobra-sobra na po ito." Ngumiti si Silvan, isang nangiting nagpaliwanag sa buong paligid. Tinitigan niya si Liway ng diretso sa mga mata, isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. "Hindi ito ang katapusan, Liway," sabi nito sa kanya. Ang boses ay puno ng pangako. "Ito ang simula. Hayaan mong tulungan kitang baguhin ang buhay mo." Ang mga salitang binitawan ni Silvan sa ospital ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway hanggang sa pag-uwi niya ng gabing iyon. Hayaan mong tulungan kitang baguhin ang buhay mo. Isang pangako na tila bituing kumikinang sa madilim na kalangitan ng kanyang buhay. Hindi siya nakatulog. Iniisip kung yun ba ay panaginip lamang. Kinabukasan, isang itim na sasakyan, pamilyar sa kanya, ang huminto sa tapat ng kusina ni Ine. Bumaba si Silvan, nakasuot ng isang simpleng polo shirt, ngunit bakas pa rin ang karangyaan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya, kasama na ang mga nagulat na katrabaho ni Liway. "Liway," bati nito na may ngiti. "Handa ka na ba?" "Handa saan po, sir?" Naguguluhang tanong ni Liway habang pinupunasan ang mga kamay sa kanyang apron. "Sa bagong simula," sagot ni Silvan, maikli at malaman. Kinausap niya ang may-ari ng karinderya, nag-abot ng isang makapal na sobre, at bago pa man maintindihan ni Liway ang nangyayari, siya ay opisyal nang nag-resign na may kasamang 2 taong sahod bilang bayad pinsala. Habang nasa biyahe, hindi makapagsalita si Liway. Ang puso niya ay naghahalo sa pagitan ng tuwa at kaba.
Saan siya dadalhin ng lalaking ito? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakataas at eleganteng gusali sa pinakasentro ng lungsod ng Arawan. Isang toreng gawa sa salamin na tila umabot sa mga ulap. Inalalayan siya ni Sylvan papasok sa isang grandiyosong lobby at sumakay sila sa isang pribadong elevator. "Ito na tayo," sabi ni Sylvan nang bumukas ang pinto ng elevator. Diretsong tumambad sa kanila ang isang malawak na sala. Napasinghap si Liway. Ang buong unit ay napapalibutan ng salamin mula sahig hanggang kisame na nagbibigay ng 360-degree na tanawin ng buong syudad. Ang mga kasangkapan ay moderno, ang sahig ay gawa sa mamahaling kahoy at ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan na sa mga magasin niya lang nakikita. "Saan po tayo, sir?" tanong niya, nahihiyang tumapak sa makintab na sahig. Humarap si Sylvan sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. "Hindi tayo. Ikaw. Ito ang bago mong tahanan, Liway." Namilog ang mga mata ni Liway. "Po? Pero paano? Bakit po?" "Dahil karapat-dapat ka rito?" Simpleng sagot ni Sylvan. "Ayokong makita kang nasasaktan at nahihirapan sa lugar na yon. Mula ngayon, ako na ang bahala sa'yo." Hindi napigilan ni Liway ang kanyang mga luha. Niyakap niya si Sylvan ng mahigpit, isang yakap ng purong pasasalamat. "Salamat, Sir Sylvan. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Huwag mo na akong tawaging Sir. Sylvan na lang," bulong nito habang marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Nang sumunod na mga araw, ang buhay ni Liway ay naging isang fairy tale. Ibinili siya ni Sylvan ng mga bagong damit, dinala sa mga mamahaling restaurant, at higit sa lahat, tinulungan ang kanyang pamilya. Isang tawag lang at ang utang ng kanyang mga magulang sa bukid ay nabayaran na. Ang mga kapatid niya ay nailipat sa isang mas magandang paaralan. Para kay Liway at sa kanyang pamilya, si Sylvan ay isang santo. Isang hapon, habang namamasyal si Liway sa parke na malapit sa gusali, suot ang isang magandang bestida at isang mamahaling pulseras na regalo ni Sylvan, isang batang lalaking may marurungis na damit at magulong buhok ang lumapit sa kanya. "Ate, palimos po," sabi ng bata. Ang mga mata ay malungkot. Kumuha ng pera si Liway sa kanyang bag at iniabot sa bata. Ngunit sa halip na kunin ang pera, ang mga mata ng bata ay napako sa kanyang pulseras. "Mag-ingat ka sa mga kumikinang," sabi ng bata sa isang boses na seryoso at tila mas matanda kaysa sa kanyang hitsura. Napakunot ang noo ni Liway. "Anong sabi mo?" Hindi sumagot ang bata. Tinitigan lang siya nito. Isang tingin na puno ng kahulugan na hindi niya maintindihan. Bago pa man makapagtanong muli si Liway, mabilis na tumakbo palayo ang bata at nawala sa gitna ng mga nagdaraang tao. Ang engkwentro na yon ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam kay Liway. Sino ang batang yon? At ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi? Sinubukan niyang kalimutan yon, iniisip na baka dala lang yon ng kahirapan. Nang gabing iyon, ipinagluto ni Sylvan si Liway sa napakalaking kusina ng penthouse. Habang kumakain sila, tila napansin ni Sylvan ang kanyang pananahimik. "May problema ba, Liway? Kanina ka patahimik." "Wala po, Sylvan. May iniisip lang." Pagsisinungaling niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang ayaw niyang ikwento ang tungkol sa bata. Ito ang unang pagkakataon na naglihim siya sa lalaking nagbago ng kanyang buhay. Ngumiti si Sylvan at hinawakan ang kanyang kamay. "Huwag mong isipin ang kahit ano. Ang gusto ko lang ay maging masaya ka. Kalimutan mo na ang dati mong buhay. Nandito ka na sa akin ngayon. Ligtas ka na." Ang mga salitang "ligtas ka na" ay dapat nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit sa halip, isang bahagyang kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ligtas nga ba siya?
o nakakulong sa isang napakagandang hawla? Iwinaksin niya ang mga pagdududa. Tiningnan niya ang mukha ni Sylvan, ang kanyang anghel, ang kanyang tagapagligtas. Paanong magkakaroon ng kahit anong masama sa isang taong tulad niya? Ngumiti siya pabalik. Opo, masaya po ako. Salamat sa lahat. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, ang mga mata ng batang lansangan at ang mga salitang binitawan nito ay nanatiling nakatatak. Isang munting anino sa gitna ng perpektong liwanag ng kanyang bagong buhay. Lumipas ang mga linggo na tila isang panaginip para kay Liwayway. Ang bawat araw ay puno ng mga bagong karanasan, mga hapunan sa ilalim ng mga bituin, mga damit na gawa ng mga sikat na taga-disenyo, at ang walang sawang pag-aalaga ni Sylvan. Sinanay na niya ang sarili sa yakap ng karangyaan at unti-unti niyang ibinabaon sa limot ang anino ng batang lalaki sa parke. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, inabutan siya ni Sylvan ng isang maliit na kahon. Ano ito? Tanong ni Liway na may ngiti. Para sa'yo. Para lagi tayong konektado. Sabi ni Sylvan. Binuksan niya ito at nakita ang pinakabagong modelo ng cellphone. Napayakap siya sa tuwa. Ngunit ang tuwa niya ay bahagyang nabahira ng pag-aalangan nang sabihin ni Sylvan, akin na ang luma mong telepono. Ako na ang maglilipat ng mga contacts mo para hindi ka na mahirapan. Habang pinapanood niyang buksan ni Sylvan ang kanyang lumang telepono, isang pakiramdam ng paglabag sa privacy ang gumapang sa kanyang dibdib. Para bang binubuklat nito ang bawat pahina ng kanyang nakaraan. Ngunit iwinaksin niya ang pakiramdam na iyon. Tumutulong lang naman si Sylvan, di ba? Nang sumunod na hapon, habang nagbabasa si Liway sa sala, tumunog ang bago niyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Liway? Si Lino ito, kababata mo. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa labi ni Liway. Si Lino, ang kanyang matalik na kaibigan mula sa kanilang probinsya. Lin, kamusta ka na? Bakit ngayon ka lang tumawag? Nagkatawanan sila, nagkamustahan, at nagbalik tanaw sa kanilang mga kalokohan noong bata pa. Ang tawanan ni Liway ay umalingaw-ngaw sa malawak na penthouse, isang tunog ng purong saya at nostalgia. Hindi niya namalayan ang pagdating ni Sylvan na tahimik na nakatayo sa likuran niya. Hawak ang isang baso ng tubig. Nang ibaba ni Liway ang telepono, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala nang makita ang itsura ni Sylvan. Ang panga nito ay naninigas. Ang mga mata nito ay madilim. Sino yon? Tanong ni Sylvan. Ang boses ay malamig. Si Lino po. Ibig kong sabihin, si Lino. Kaibigan ko sa probinsya. Sagot ni Liway biglang kinabahan. Mukhang masaya ka masyado habang kausap siya. Sabi ni Sylvan, dahan-dahang inilapag ang baso sa mesa. Ano ang pinag-usapan ninyo? Wala naman. Nagkamustahan lang kami. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Talaga ba? Ang bawat salita ni Sylvan ay tila may patalim. Bakit kailangan mong makipag-usap sa mga tao mula sa dati mong buhay? Hindi pa ba ako sapat para sa iyo, Liway? Biglang may umalingaw-ngaw na tunog ng nababasag na salamin. Sa isang iglap ng galit, hinampas ni Sylvan ang baso sa mesa. Dahilan para magkalat ang bubog at tubig sa sahig. Napatalon si Liway sa gulat at takot. Nanginginig siyang napaatras. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong panig ni Sylvan. Isang panig na nakakatakot. Nang makita ni Sylvan ang takot sa mga mata ni Liway, tila siya natauhan. Mabilis siyang lumapit. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. Liway? Mahal? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Natakot akong baka may iba pang magpapasaya sa'yo. Natakot akong mawala ka sa akin. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sa una, nanigas si Liway sa takot. Ngunit ang mga pamilyar na bisig at ang malambing na boses nito ay unti-unting nagpakalma sa kanya.
mahal lang kita, kaya ako nagkakaganito. Bulong nito. Sinubukan ni Liway na paniwalaan iyon. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na yon ay dahil lang sa sobrang pagmamahal. Ngunit ang imahe ng nabasag na salamin at ang lamig sa mga mata ni Sylvan ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Kinabukasan, pinilit ni Liway na ibalik sa normal ang lahat. Nagpaalam siyang pupunta sa isang maliit na bookstore sa ibaba ng gusali para bumili ng libro. Pumayag si Sylvan, ngunit may kasamang paalala. Huwag kang magtatagal. Habang naglalakad siya pabalik, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daan. Ang batang lansangan, si Malinaw. Ngunit ngayon, ang mga mata nito ay hindi na lang malungkot. Nag-aapoy ito sa galit at desperasyon. Hindi ka nakikinig sa akin. Sigaw ng bata. Ang boses ay nanginginig. Umalis ka na, bata. Wala akong panahon, sabi ni Liway. Sinusubukang lampasan siya. Ngunit humarang ang bata. Hindi nagpatinag. Hinawakan nito ang laylayan ng bestida ni Liway. Kailangan mong makinig. Ang ate ko, si Dalisay. Maganda siya. Tulad mo. Mabait siya. Tulad mo. May isang mayamang lalaki na nangakong tutulungan siya. Tulad mo. Tumingin si Malinaw ng diretso sa mga mata ni Liway. Ang mga luha ay namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Pinatay niya ang ate ko. Ang mga salitang yon ay tumama kay Liway na parang isang malakas na sampal. Mas malinaw, mas direkta, mas masakit. Hindi na ito isang babala, isa na itong akusasyon. Hindi totoo yan, baliw ka. Sigaw ni Liway. Ngunit ang sarili niyang boses ay nanginginig. Binitiwan niya ang pagkakahawak ng bata at mabilis na tumakbo pabalik sa gusali. Ang puso niya ay kumakaripas sa takot. Nang gabing iyon, dumating si Sylvan na may dalang bulaklak bilang paumanhin sa nangyari kahapon. Tinulungan siya ni Liway na tanggalin ang kanyang coat para isabit ito. Sa paggalaw na yon, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng Amerikana at gumulong sa sahig na walang tunog. Pinulot ito ni Liway, isang maliit na susi. Isang susi na may kakaibang disenyo, tila luma at antigo. Isang susi na hindi para sa alinmang pinto, na alam niya sa loob ng gintong hawlang ito. Tinitigan niya ang susi sa kanyang palad at isang malamig na kilabot ang muling gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi mapakali si Liwayway. Ang maliit na susi ay tila may sariling bigat sa kanyang palad. Isang piraso ng metal na kumakatawan sa lahat ng kanyang takot at pagdududa. Ang mga salita ni Malinaw, pinatay niya ang ate ko, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Kasabay ng alaala ng galit sa mga mata ni Sylvan nang mabasag nito ang salamin. Ang puso niya'y nahahati. Sa isang banda, naroon ang utang na loob, ang pasasalamat sa lalaking umiahon sa kanya mula sa putik. Sa kabilang banda, naroon ang malamig na tinig ng pag-aalinlangan, pinalakas ng mga kakaibang pangyayari. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang malaman kung ang anghel na kanyang minamahal ay isa lamang demonyong nagbabalat kayo. Hinintay niya ang malalim na gabi. Hinintay niyang marinig ang mahimbing at ritmikong paghinga ni Sylvan mula sa master's bedroom. Ang buong penthouse ay tahimik, maliban sa mahinang ugong ng aircon at sa malakas na kabog ng kanyang sariling dibdib. Dahan-dahan siyang bumangon. Bawat galaw niya ay maingat, bawat hakbang ay pinag-isipan. Ang target niya, ang mamahaling laptop ni Sylvan na laging nakapatong sa study table nito sa sala. Ito ang sentro ng imperyo ni Sylvan at marahil ang kabandi ng kanyang mga lihim. Nang marating niya ang mesa, ang liwanag mula sa bintana na nagmumula sa mga ilaw ng syudad ay nagbigay ng sapat na liwanag para makita niya ang laptop. Binuksan niya ito. Isang login screen ang sumalubong sa kanya, humihingi ng password or fingerprint. Alam niyang imposible niyang malaman ang password. Isang paraan na lang ang nalalabi. Nanginginig ang mga kamay,
Bumalik siya sa pintuan ng silid ni Sylvan. Dahan-dahan niya itong binuksan, sumisilip sa siwang. Mahimbing ang tulog nito. Ang isang kamay ay nakalawit sa gilid ng kama. Ito na. Pumasok siya sa silid, ang mga paa ay tila lumulutang sa ere sa sobrang pag-iingat. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Ang amoy ng pabango ni Sylvan ay pumuno sa kanyang mga sentido. Isang amoy na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayoy nagdudulot ng takot. Maingat niyang hinawakan ang hintuturo ni Sylvan. Malamig ang balat nito. Itinapat niya ang daliri nito sa fingerprint scanner ng laptop na dala niya. Isang mahinang click. Napakabilis niyang binitawan ang kamay nito at umatras. Hawak ang hininga. Bumukas ang laptop. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. At sa isang saglit ay natakot siyang baka magising si Sylvan. Ngunit nanatili itong mahimbing sa pagkakatulog. Dala ang laptop, bumalik siya sa sala na parang isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Umupo siya sa sahig, sa likod ng sofa, kung saan hindi siya gaanong makikita mula sa silid. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inilalapat sa keyboard. Una niyang hinanap ang pangalan ng bata. Malinaw Ramos, no results found. Sumunod, ang pangalan ng kapatid nito. Dalisay Ramos, no results found. Isang bahagi niya ang nakahinga ng maluwag. Marahil ay nagsisinungaling lang ang bata. Marahil ay gawa-gawa lang niya ang lahat. Ngunit ang kabilang bahagi niya ay hindi pa rin makontento. Masyadong totoo ang sakit sa mga mata ni Malinaw. Nagpasya siyang tingnan ang mga files ni Sylvan. Karamihan ay mga dokumento tungkol sa negosyo, mga numero at graph na hindi niya maintindihan. Mga folder na may pangalang acquisitions, financial reports, board meetings, walang anumang kahina-hinala. Nang malapit na siyang sumuko, isang folder ang kumuha ng kanyang atensyon. Hindi ito katulad ng iba. Ang pangalan nito ay hindi tungkol sa negosyo. Simple lang ang pangalan nito, ngunit sapat na para manindig ang kanyang mga balahibo. Proyekto Liwayway. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Proyekto? Isa lang siyang proyekto para sa kanya? Nanginginig ang kamay. Pinindot niya ang folder. Iilang files lang ang laman nito. Ilang mga litrato niya na hindi niya alam kung kailan kinuha. Habang naglalakad pa uwi, habang nagpupunas ng mesa sa karinderya, mga kuhang tila mula sa malayo. At isang file ng email. Binuksan niya ang email. Ang pagbasa niya sa bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura para sa Valderrama at SecureMailNet. Mula kay Pong Maymay. Sylvan.Montenegro, Montenegro Corp.com, PETSA. Oktubre 15, Paksa. Kumpirmasyon ng serbisyo. KNE, Ginoong Valderrama, kinukumpirma ko ang pagtanggap ng iyong ulat. Ang kabayaran ay naipadala na sa iyong account, gaya ng napag-usapan. Siguraduhin mo lang na ang iyong tao ay magagampanan ng maayos ang kanyang papel sa ika-7 ng gabi sa kusina ni Inay. Kailangan kong lumikha ng isang kaguluhan, sapat para masaktan, ng bahagya ang target. Ngunit hindi sapat para magdulot ng permanenteng pinsala. Kailangan kong tiyakin na siya ay magiging mahina at matatakot. Ang mahalaga ay ang aking pagdating. Kailangan kong magmukhang isang tagapagligtas. Huwag kang magkakamali. SM. Paulit-ulit na binasa ni Liwayway ang email. Umaasang nagkakamali lang siya ng pagkakaintindi. Ngunit malinaw ang lahat. Ang mga salita ay tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang aksidente, ang lalaking nagwala, ang pagdating ni Sylvan, lahat ay isang dula. Isang perpektong isinulat na palabas kung saan siya ang bida na walang kamalay-malay. Hindi ito tadhana. Ito ay isang plano. Hindi siya iniligtas. Siya ay hinuli. Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas at minamahal ay biglang naglaho
napalitan ng isang nakasusuklam na katotohanan. Ang gintong hawla ay hindi isang regalo. Isa itong kulungan na matagal nang inihanda para sa kanya. Ang kanyang anghel ay isang halimaw na nagplano ng bawat hakbang para maikulong siya. Nanginginig, isinara niya ang email. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Nais niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Nais niyang tumakbo, ngunit saan siya pupunta? Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa silid tulugan. Isang pag-ungol. Ang tunog ni Sylvan na gumagalaw sa kanyang pagkakatulog. Biglang bumalik sa katinoan si Liway. Kailangan niyang ibalik ang laptop. Kailangan niyang magpanggap na walang nangyari. Sa sobrang pagmamadali, isinara niya ng malakas ang takip ng laptop. Clack! Ang tunog ay tila umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Mabilis niya itong ibinalik sa study table, sa eksaktong posisyon kung saan niya ito kinuha. Babalik na sana siya sa kanyang silid nang mapansin niya ang isang bagay. Ang screen ng laptop ay hindi tuluyang namatay. Muli itong umilaw. Ipinapakita ang login screen. At sa ilalim ng kahon para sa password, may isang maliit na mensahe. Welcome back SM. Isang bakas, isang katibayan na may gumamit nito. At alam niyang sa paggising ni Sylvan sa umaga, makikita nito yon. Kinabukasan, ang pagsikat ng araw ay itila isang hatol kay Liwayway. Magdamag siyang hindi natulog. Ang bawat ugong ng aircon ay parang mga yabag na papalapit. Ang bawat anino sa kanyang silid ay tila nag-aanyong halimaw. Ang katotohanan ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong sistema. Ngunit ang takot ay kailangan niyang isantabi. Ngayong araw, magsisimula ang kanyang pag-arte. Kailangan niyang maging ang Liwayway na kilala ni Sylvan, ang mahinhin, mapagpasalamat, at walang muwang na dalaga na kanyang iniligtas. Lumabas siya ng silid na may pilit na ngiti. Naabutan niya si Sylvan sa kusina, nagtitimpla ng kape, nakatalikod sa laptop na nasa study table. Hindi niya makita kung napansin na ba nito ang login screen. Good morning, Sylvan. Bati niya. Sinisikap na gawing normal at masaya ang kanyang boses. Humarap ito, at ang nangiting sumilay sa labi nito ay ang parehong nangiti na dating nagpapatunaw sa kanyang puso. Ngunit ngayon, wala na siyang ibang makita, kundi ang kasinungalingan sa likod nito. Good morning, mahal. Kamusta ang tulog mo? Mahimbing, pagsisinungaling niya. Ikaw? Mabuti naman. Lumapit ito at hinalikan siya sa noo. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Ang bawat haplos nito ngayon ay parang haplos ng isang ahas. May gagawin ka ba ngayong araw? Dito na niya sinimulan ang kanyang plano. Wala naman. Maglilinis lang siguro ako ng bahay. Aayusin ko yung mga gamit. Bahagyang kumunot ang noo ni Sylvan. Hindi mo kailangang gawin yan. Meron tayong bagong kasambahay na darating mamayang hapon. Mag-uumpisa na siya ngayon. Ang gusto ko lang ay magpahinga ka at magpaganda para sa akin. Isang yelo ang tila bumalot sa puso ni Liway. Isang kasambahay. Hindi para tulungan siya, kundi para bantayan siya. Ang kanyang gintong hawla ay unti-unting sumisikip. Pero, kaya ko naman, mahina niyang sabi. I insist, sabi ni Sylvan. Ang boses ay malambing, ngunit may bigat ng isang utos na hindi maaaring suwayin. Gusto kong masanay ka sa buhay na nararapat sa'yo. Hindi mo na kailangang magpagod pa kahit kailan. Nang hapong yon, dumating nga ang kasambahay, isang babaeng nasa katanghalian ng edad na hindi gaanong nagsasalita. Bawat galaw ni Liway ay tila may sumusunod na mga mata. Ang paglabas ng penthouse para lang bumili ng libro ay naging imposible na. Alam ni Liway na paubos na ang kanyang oras. Kailangan niyang makausap si Malinaw. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niya ng isang bagay na paniniwalaan. Isang bagay na magpapatunay na hindi siya nababaliw. Sa ilalim ng mapagmatsyag na tingin ng kasambahay, nag-isip siya ng paraan.
Kinagabihan, habang naghahaponan sila ni Sylvan, bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Aray! Daing niya. Ang mukha ay nagpapakita ng sakit. Agad na napatayo si Sylvan. Anong nangyayari sa'yo? Ang tiyan ko. Masakit. Parang hindi ako natunawan. Baka kailangan ko ng gamot mula sa butika sa baba. Ang pag-aalala sa mukha ni Sylvan ay tila totoo. Ako na ang bibili. Wag na, mabilis niyang sabi. Kaya ko naman. Saglit lang ako. Mas kailangan ko ring maglakad-lakad ng kaunti. Nag-alinlangan si Sylvan, ngunit sa huli ay pumayag din. Sige, pero bilisan mo lang. Tawagan mo ako agad kung may kailangan ka. Nang makalabas siya ng gusali, hindi siya sa butika dumiretso. Pumunta siya sa parke, sa lugar kung saan lagi niyang nakikita si Malinaw. Ang puso niya ay kumakabog sa takot na baka hindi niya ito makita. Ngunit naroon ito, nakaupo sa isang bench, nakatingin sa kawalan. Malinaw, tawag niya. Lumingon ang bata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liway ang gulat at bahagyang pag-asa sa mga mata nito. Lumapit siya at umupo sa tabi nito. Naniniwala na ako sa'yo, sabi ni Liway. Ang boses ay nanginginig. Pero kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari sa ate mo. Tinitigan siya ni Malinaw. Sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Nang makumbinsi ito, isang luha ang pumatak mula sa mata nito. Dumukot ito sa bulsa ng kanyang maruming shorts at inilabas ang isang luma at lukot na litrato. Ang nasa litrato ay isang dalagang napakaganda. May mahabang buhok at isang matamis na ngiti. Kamukhang kamukha ni Malinaw. Ito si Dalisay. Nawala siya isang gabi. Kwento ng bata. Ang boses ay basag. May sumundo sa kanyang magandang kotse. Sabi niya, bibigyan daw siya ng trabaho sa syudad. Hindi na siya bumalik. Napansin ni Liway ang isang bagay sa buhok ni Dalisay sa litrato. Isang maliit na palamuti na kumikinang. Ano yan? Tanong ni Liway. Paborito niya yan, sabi ni Malinaw. Isang hair clip. Regalo pa sa kanya ni inay bago siya namatay. Hindi niya yan inaalis kahit kailan. Itinuro ni Malinaw ang hair clip sa litrato at ang puso ni Liway ay tila huminto sa pagtibok. Ito ay isang pilak na paru-paro na may maliliit na asul na bato sa pakpak. Isang paru-parong kulay bughaw. Ito ang nawawala, Ate Liway. Umiiyak na sabi ng bata. Hanapin mo ito. Kapag nahanap mo iyan, malalaman mong totoo ang lahat ng sinasabi ko. Hinawakan ni Liway ang kamay ng bata. Pangako, Malinaw. Hahanapin ko. Bumalik si Liway sa penthouse na may bagong determinasyon. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang pagtakas. Tungkol na rin ito sa pagbibigay ng hustisya para kay Dalisay. Pagpasok niya, naabutan niya si Sylvan sa sala, naghihintay. Ang tagal mo yata? Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng hinala. Mahaba ang pila sa botika. Muli niyang pagsisinungaling. Ngunit ang mga mata ni Sylvan ay napako sa isang bagay. Sa laylayan ng kanyang bestida, may isang maliit na mantsa ng putik. Putik mula sa parke. Hindi nagsalita si Sylvan tungkol dito. Ngumiti lang ito. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. At alam ni Liway, ang pag-arte niya ay kailangan na niyang mas galingan pa. Nang gabing iyon, habang nagpapanggap na natutulog, ang isip niya ay naglalakbay sa buong penthouse. Saan niya hahanapin ang paru-paro ni Dalisay? Saan itinago ng isang halimaw ang kanyang mga tropeo? At pagkatapos, naalala niya ang susi. Ang antigong susi na nahulog mula sa bulsa ni Sylvan. Sinubukan na niya ito sa lahat ng pinto sa bahay, ngunit walang pinagbuksan. Ngunit may isang lugar pa siyang hindi nasusubukan. Isang malaking aparador ng mga libro sa library ni Sylvan. Laging nakasara, laging nakakandado. Kinabukasan, habang wala si Sylvan, sinubukan niya. Kinuha niya ang susi
mula sa pinagtataguan niya. Lumapit siya sa aparador ng libro. May isang maliit na keyhole na halos hindi makita, nakatago sa isang ukit. Nanginginig ang kamay. Isinuksok niya ang susi sa keyhole. Sakto. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Ipinikit ang kanyang mga mata at dahan-dahang pinihit ito. Isang mahinang, halos hindi marinig. Nakaklik ang umaling-awngaw sa katahimikan ng silid-aklatan. Hindi ito isang aparador. Ang buong estante ng libro, kasama ang daan-daang tomo na nakahilera rito, ay umusog paloob na parang isang pinto. Nagbubunyag ng isang madilim na lagusan. Sa likod nito, isang lihim na silid. Nakatayo si Liwayway sa bukana. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa loob ng dilim, alam niyang naghihintay ang mga sagot na kanyang hinahanap. Ngunit kasabay ng mga sagot na yon, alam din niyang nag-aabang ang isang katotohanang mas madilim at mas nakapangingilabot kaysa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ang paghahanap sa paru-paro ni Dalisay ay malapit nang magwakas. At ang pagtuklas sa tunay na anyo ng halimaw ay malapit nang magsimula. Ang bigat ng estante ng libro ay parang bigat ng isang pinto ng kabaong. Itinulak ito ni Liwayway ng buong lakas at isang mahinang langit-angit ang tanging tunog na bumasag sa katahimikan. Isang malamig na hangin ang humampas sa kanyang mukha. Isang hangin na tila galing sa ilalim ng lupa. Walang buhay at hindi gumagalaw. At ang amoy. Ang pamilyar na amoy ng pinatuyong lavender, ang signature scent ni Sylvan, ay bumalot sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng kapanatagan. Nagdulot ito ng pagkasuklam. Ang amoy ay mas matapang dito, mas puro, na para bang dito mismo sa silid na ito, nagmumula ang lahat. Sumilip siya sa loob, kadiliman ang una niyang nakita. Ngunit habang nasasanay ang kanyang mga mata, unti-unti niyang naaninag ang mga hugis sa loob. May mga ilaw, ngunit hindi ito ang karaniwang ilaw sa isang silid. Ang mga ito ay mga spotlight, maliit, nakatutok, at sinadyang magbigay diin sa mga bagay na nasa ilalim nito. Buong tapang siyang humakbang papasok. Ang sahig ay malamig sa kanyang mga paa. Ang pinto sa kanyang likuran ay nanatiling bahagyang nakabukas. Ang tanging koneksyon niya sa mundo ng mga buhay. At doon, nakita niya ang lahat. Ang silid ay hindi malaki. Ngunit ang bawat espasyo ay ginamit ng may kalkuladong disenyo. Sa paligid ng mga pader ay may mga estanteng gawa sa salamin, parang mga bitrin sa isang mamahaling museo. Bawat isa ay may sariling ilaw mula sa itaas na nagbibigay liwanag sa nag-iisang bagay na nasa loob nito. Nasa isang musuleo siya, isang dambana para sa mga nawawala. Dahan-dahan siyang lumapit sa unang estante. Sa loob, sa isang una na gawa sa itim na pelus, ay nakalatag ang isang sutlang alampay na may burda ng mga bulaklak. Nakasabit ito na para bang kalalaglag lang mula sa leeg ng may-ari nito. Sa sumunod na estante, isang maliit na diary na may kupas na leather cover ang naroon. Nakabuklat ito sa isang pahina na may sulat kamay ng isang babae na puno ng mga pangarap at pag-asa. Lumakad pa siya. Isang pares ng sapatos na pangsayaw. Ang isa ay may sirang takong. Isang pilak na suklay na may ilang hibla ng mahabang itim na buhok. Isang kwintas na may pendant na hugis puso. Bawat bagay ay isang kwento. Bawat bagay ay isang buhay na pinutol. Bawat bagay ay isang tropeo. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang sikmura. Ang mga babaeng ito, hindi lang sila nawawala. Hindi lang sila mga alaala. Sila ang mga koleksyon ni Sylvan. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang mga tainga. Para siyang nalulunod sa katahimikan ng silid. Nais niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig, hinihila ng bigat ng katotohanang kanyang natuklasan.
At sa gitna ng lahat, sa pinakasentro ng silid, may isang mas malaking estanteng salamin. Ito lang ang may pinakamalakas na ilaw na para bang ito ang pinakamahalagang piyesa sa buong koleksyon. Alam na niya kung ano ang makikita niya bago pa man siya makalapit. Ngunit kailangan pa rin niyang tignan. Kailangan ng kanyang mga mata na kumpirmahin ang isinisigaw ng kanyang kaluluwa. Huminga siya ng malalim at lumakad patungo rito. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. At doon, sa ilalim ng matinding liwanag, nakapatong sa isang itim na pedestal, naroon ito, isang pilak na hair clip. Hugis paru-paro. Ang mga pakpak nito ay may maliliit na batong kulay bughaw na kumikinang na parang mga bituin. Ang paru-paro ni Dalisay, napatakip si Liwayway sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw ng lagim. Ang imahe ni Dalisay mula sa litrato, ang kanyang matamis na ngiti, ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. Kasunod nito ang mukha ni Malinaw, ang mga matang puno ng luha at pag-asa. Hanapin mo ito, Ate Liway. Nahanap na niya. At kasabay ng pagkakahanap niya rito ay ang pagkakahanap niya sa isang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Si Sylvan Montenegro, ang kanyang anghel, ang kanyang tagapagligtas, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat, ay isang mamamatay tao. Isang halimaw na nag-iipon ng mga alaala ng mga babaeng kanyang pinaslang. At siya na ang susunod. Ang proyekto, Liwayway. Siya ang magiging pinakabagong karagdagan sa karumal-dumal na koleksyong ito. Sa gitna ng kanyang pagkatulala, isang tunog mula sa labas ang bumasag sa katahimikan. Mga yabag. Papalapit sa silid-aklatan. Papalapit sa lihim na pinto. Nanigas si Liwayway. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Nakulong siya. Nakulong siya sa loob ng libingan kasama ang mga kaluluwa ng mga biktima ni Sylvan. At pagkatapos, narinig niya ang boses nito. Ang boses na dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayoy tunog ng isang hatol. Malambing, mapagmahal, at puno ng kasinungalingan. Liway? Mahal ko, nasaan ka? Nakatayo si Liwayway na parang isang estatwang yabe, yari sa yelo, sa gitna ng silid ng mga tropeo. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanigas sa takot. Ang boses ni Sylvan mula sa labas ay tila isang malagong na anunsyo ng kanyang kamatayan. Narinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng library, ang mga yabag na lumalapit sa nakatagong estante. At pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na mas masahol pa kaysa sa anumang sigaw. Alam niyang nakita na ni Sylvan ang bahagyang nakaawang na pinto. Alam na nito. Dahan-dahan, ang estante ng libro ay itinulak ng tuluyan. Ang liwanag mula sa library ay pumasok sa madilim na silid at kasabay nito ang anino ng isang matangkad na lalaki. Nakatayo roon si Sylvan. Hindi siya mukhang galit. Hindi siya mukhang gulat. Ang nakaguhit sa kanyang perpektong mukha ay isang ekspresyon ng pagkadismaya na para bang isang batang nahuling nagnanakaw ng candy. Ang mga mata niya ay hindi nakatingin kay Liwayway. Nakatingin ito sa bukas na pinto, sa kanyang obra maestra na nalapastangan. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay dahan-dahang lumipat mula sa mga estanteng salamin hanggang sa wakas ay tumama ito kay Liwayway na nakatayo sa tabi ng tropeo ni Dalisay. Sana hindi mo ito nakita, sabi ni Sylvan. Ang boses ay kalmado na tila pinag-uusapan lang nila ang panahon. Gusto ko sanang maging isang perpektong sorpresa. Ang sinabi niyang iyon ang bumasag sa pagkatulala ni Liwayway. Isang alon ng galit, isang dalisay, at nag-aapoy na galit ang biglang pumalit sa kanyang takot. Mga sorpresa? Ito? Ang mga buhay ng mga babaeng ito? Sorpresa lang para sa'yo? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Sylvan.
Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting malamig at nakapangingilabot. Dito na, ang maskara ng mapagmahal na si Silvan Montenegro ay tuluyan ng nalaglag. Ang kaharap niya ngayon ay ang halimaw sa tunay nitong anyo. Hindi mo naiintindihan, Liway, sabi nito. Dahan-dahang humakbang papasok sa silid. Bawat hakbang niya ay may bigat. Hindi ko sila pinatay. Iniligtas ko sila. Napaatras si Liwayway. Iniligtas? Mula saan? Mula sa pagkakaroon ng buhay? Mula sa paglipas ng panahon, paliwanag ni Silvan na para bang ito ang pinakaluhikal na bagay sa mundo. Lumapit siya sa estante na may lamang sutlang alampay. Tingnan mo siya. Maganda. Dalaga. Puno ng pangarap. Ngunit ano ang mangyayari sa kanya paglipas ng 10 taon? Lulukutin ng problema. Kukupasin ng edad. Magiging ordinaryo. Ngunit dito, hinaplos niya ang salamin. Mananatili siyang maganda at perpekto. Magpakailanman. Naglakad siya patungo sa diary. Ang mga pangarap niya, dito, hindi sila mabibigo. Mananatili silang purong pag-asa, hindi madudungisan ng mapait na katotohanan ng buhay. Para siyang isang museum curator na buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang koleksyon. Bawat tropeyo ay kanyang binibigyan ng kwento, isang baluktot na paliwanag sa kanyang kabaliwan. Ang kanyang boses ay puno ng kombiksyon na para bang naniniwala talaga siya na siya ay isang Diyos na nagbibigay ng biyaya ng walang hanggang kagandahan. Mga sinungaling, sigaw ni Liwayway. Ang mga luha ng galit ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Hindi mo sila iniligtas. Kinuha mo ang lahat sa kanila. Kinuha mo ang pagkakataon nilang tumanda, magmahal, masaktan, at matuto. Isa kang halimaw. Ang salitang halimaw ay tila tumama kay Silvan. Huminto siya sa paglalakad. Ang kalmadong ekspresyon ay nawala. Napalitan ng isang madilim na ulap. Dahan-dahan siyang humarap kay Liwayway. At ikaw, Liwayway, sabi niya, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ikaw ang dapat sanang maging pinakamaganda sa lahat. Ang aking obra maestra, ang pagsasama-sama ng lahat ng kanilang katangian, ang inosensya ni Dalisay, ang talino ng may-ari ng diary, ang pangarap nilang lahat. Nilikha kita. Inihanda ko ang lahat para sa'yo, mula sa pekeng aksidente hanggang sa bawat regalong ibinigay ko. At ito ang isusukli mo sa akin. Tatawagin mo akong halimaw? Ang distansya sa pagitan nila ay sumisikip. Napasandal si Liwayway sa estante ng tropeyo ni Dalisay. Wala nang maatrasan. Pero ayos lang. Pagpapatuloy ni Silvan, isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bahagi rin ito ng proseso. Ang paglaban, ang pagpupumiglas, ginagawa lamang nitong mas maganda ang huling sandali. Ang sandali ng lubos na pagsuko. Ang sandali kung saan mananatili ka ng perpekto sa aking koleksyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Liwayway. Ang haplos na dati nagpapakilig sa kanya ay tila ngayon apoy na sumusunog sa kanyang balat. Huwag kang mag-alala. Mahal ko, hindi ka masasaktan. Gagawin kong napakaganda. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-asa ay tila naglaho sa puso ni Liwayway. Nakakulong siya sa isang silid na walang bintana, kasama ang isang baliw, at walang sino man sa mundo ang nakakaalam kung nasaan siya. Ito na ang katapusan. All is lost. Umatras si Silvan at lumabas ng silid. Mula sa labas, narinig ni Liwayway ang isang malakas na tunog. Ang tunog ng susi na umiikot sa kandado. Ikinulong siya sa loob ng libingan. Ang boses ni Silvan ay narinig niyang muli mula sa kabilang panig ng pinto, malambing ngunit puno ng kasamaan. Magpahinga ka na, mahal ko. Bukas, tatapusin na natin ang aking obra maestra.
Ang unang ilang oras sa loob ng silid ay isang paglalakbay sa impyerno. Sinubukan ni Liwayway na sigawan ang pinto, kalampagin ito, gamit ang kanyang mga kamao hanggang sa mamula at magasgas ang mga ito. Ngunit ang pinto ay hindi natinag at walang sinumang sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling desperasyon. Pagod at walang pag-asa, napaupo siya sa malamig na sahig, ang likod ay nakasandal sa estante ni Dalisay. Napapaligiran siya ng mga multo ng nakaraan, ng mga kwento ng mga babaeng tulad niya na naniwala sa isang anghel. Umiyak siya. Umiyak siya para sa kanila. Umiyak siya para sa kanyang sarili. Umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas. Sa gitna ng pagtangis, ang kanyang mga mata ay muling napadako sa paru-paro ni Dalisay. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw, tila isang simbolo ng hindi natupad na paglaya. At pagkatapos, naalala niya si Malinaw. Ang mukha ng bata, puno ng sakit, ngunit may tiwala pa rin. Pangako, Malinaw. Hahanapin ko. Isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang kawalan ng pag-asa. Galit. Determinasyon. Hindi siya maaaring mamatay dito. Hindi niya hahayaang maging isa lamang siyang tropeo sa koleksyon ng isang baliw. Utang niya kay Dalisay, kay Malinaw, at sa lahat ng babaeng naroroon na lumaban. At higit sa lahat, utang niya sa kanyang sarili. Ang pag-iisip na ito ang nagbago sa lahat. Kung mamamatay siyang lumalaban. Tumayo si Liwayway. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-arte ay tapos na. Ngunit isang bagong pag-arte ang kailangan niyang simulan. Ang pinakamahalagang pag-arte ng kanyang buhay. Kinabukasan, nang buksan ni Sylvan ang pinto para dalhan siya ng pagkain at tubig, ibang Liwayway ang kanyang natagpuan. Nakaupo ito sa sahig. Ang mga mata ay namumugto. Ang buhok ay magulo. Isang larawan ng isang taong tuluyan ng sumuko. "Sylvan," sabi niya, ang boses ay babasag at mahina. "Patawarin mo ako." Bahagyang nagulat si Sylvan sa biglaang pagbabago. "Para saan?" "Sa hindi ko pagkakaintindi sa'yo," sagot niya habang dahan-dahang tumatayo. "Naiintindihan ko na ngayon. Ang ganda, ang pagpapanatili nito. Tama ka. Ang mundo sa labas, marumi at malupit. Dito, mapapanatili mo akong Dalisay." Lumapit siya kay Sylvan. Ang bawat galaw ay nagpapakita ng pagsuko. Tinitigan niya ito sa mga mata. Sinisikap na itago ang pagkasuklam sa likod ng isang belo ng pagsamba. Hinawakan niya ang kamay nito. "Patawad kung tinawag kitang halimaw. Isa kang artista. At ako, handa na akong maging obra maestra mo." Ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Sylvan ay dahan-dahang napalitan ng kasiyahan at pagmamalaki. Ito na ang hinihintay niya. Ang lubos na pagsuko, ang pagtanggap, ang kanyang tagumpay. "Alam kong maiintindihan mo rin, mahal ko," sabi nito, hinahaplos ang kanyang pisngi. "Alam kong makikita mo ang karangalan sa aking ginagawa." Niyakap niya ito. Isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito upang itago ang galit sa kanyang mga mata. At habang nakayakap, ang kanyang mga mata ay naglakbay. Sinusuri ang bawat kilos ni Sylvan, ang paraan ng paglock niya ng pinto, ang mga susi sa kanyang bulsa, ang kanyang mga nakasanayan. Ginamit niya ang pagmamalaki at kayabangan nito laban sa kanya. Sa sumunod na araw, ang kanyang pag-arte ay naging mas kapani-paniwala. Tinulungan niya si Sylvan sa paghahanda para sa kanyang seremonya. Itinanong niya kung ano ang kanyang isusuot. Itinanong niya kung anong musika ang patutugtugin, lahat habang lihim na naghahanap ng butas, ng kahinaan. Sa paglilinis niya ng banyo sa loob ng penthouse, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang lumang cellphone. Ang teleponong kinuha sa kanya ni Sylvan. Saan niya kaya ito itinago? Malamang ay itinapon na. Ngunit kung hindi,
Naalala niya ang sinabi ng isang kaibigan niya noon, walang mas magandang taguan kaysa sa likod ng inidoro. Dali-dali niyang binuksan ang takip ng tangke ng tubig ng inidoro at naroon nga, nakabalot sa isang plastic bag ang kanyang luma, mumurahing cellphone. Tila itinago ito ni Sylvan bilang isang paalala ng buhay na kanyang iniligtas. Isa pang tropeo. Ang puso niya ay lumundag sa tuwa, ngunit kailangan niyang maging maingat. Kinagabihan, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para akitin si Sylvan. Ipinagluto niya ito ng hapunan. Nagsuot siya ng magandang damit. Pinaramdam niya dito na tanggap na niya ang lahat. At nang mahimbing na itong natutulog, pagod mula sa kanilang paghahanda, doon na siya kumilos. Dahan-dahan siyang pumunta sa banyo. Kinuha niya ang cellphone. Halos wala na itong baterya. Nagdasal siya na sana'y gumana pa. Binuksan niya ito. Isang bar na lang ng baterya. Sapat na. Hindi siya sa pulis nag-text. Alam niyang hindi sila maniniwala sa isang text lang mula sa isang hindi kilalang numero. Kailangan niya ng isang taong kikilos agad. Isang taong may personal na dahilan para maniwala. Nag-text siya kay Malinaw. Hindi niya alam ang numero nito, ngunit alam niya ang numero ng isang social worker na minsay tumulong sa mga batang kalye sa lugar nila. Umaasa siyang naaalala pa siya nito sa social worker. Ate Gina, si Liwayway po ito, waitress sa kusina ni Inay. Emergency po. Pakisabi kay Malinaw Ramos, kapatid ni Dalisay. Sabihin niyo po, nasa penthouse ako ni Sylvan Montenegro sa Arawan Tower. Sabihin niyo, nahanap ko na ang paru-paro. Tumawag po kayo ng pulis. Bilisan niyo po. Papatayin niya ako. Pinindot niya ang send. Isang maliit na tunog ang nagkumpirma na naipadala na ang mensahe. Agad niyang pinatay ang cellphone. Upang alisin ang lahat ng ebidensya, binuksan niya ito. Kinuha ang SIM card at memory card at itinapon sa inidoro. Ang katawan ng cellphone ay binalot niya sa tissue at ibinaon sa pinakailalim ng basurahan. Pagbalik niya sa silid, nakita niyang gumalaw si Sylvan sa kama. Ngunit hindi ito nagising. Humiga si Liwayway sa tabi nito. Ang puso niya'y naghahalo sa takot at pag-asa. Nagawa na niya ang kanyang bahagi. Ngayon, ang kanyang buhay ay nakasalalay na sa isang text message at sa isang batang lansangan. Kinabukasan, pumasok si Sylvan sa silid na may dalang isang napakagandang bestidang puti. Mahaba ito, yari sa sutla, at tila damit ng isang anghel o ng isang iaalay. Oras na, sabi nito. Ang mga mata ay kumikinang sa pananabik. Isang artistang handa ng ilagay ang huling piraso sa kanyang obra maestra. Tumingin si Liwayway sa bestida pagkatapos ay sa mukha ni Sylvan. Isang pilit na ngiti ang kanyang isinukli, ang kanyang huling pag-arte. Ngunit habang sinusunod niya si Sylvan palabas ng silid, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa bestida. Lihim itong gumagala sa paligid, naghahanap ng kahit ano. Isang matigas na bagay, isang matulis na kagamitan, kahit ano na maaaring maging sandata. Dahil alam niya sa kanyang puso, ang text message ay isang pag-asa lamang. Ang tunay na kaligtasan ay kailangan niyang ipaglaban gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang gabi ay hindi pa tapos at ang seremonya ng halimaw ay magsisimula pa lamang. Ang sala ng penthouse ay nabago. Ang mga ilaw ay pinadilim at tanging mga kandila ang nagbibigay liwanag. Lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa mga pader. Isang klasikong musika, malungkot at marahan, ang tumutugtog mula sa isang vinyl player. Sa gitna ng sahig, may isang mesang nakahanda na may 2 baso ng alak. Inihanda ni Sylvan ang lahat para sa isang romantikong gabi na sa katunayan ay isang altar para sa kanyang seremonya. Suot ang puting bestida, pakiramdam ni Liwayway ay isa siyang multo. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, ngunit pinanatili niya ang kalmadong ekspresyon. Ang kanyang mga mata
ay patuloy na naglilibot. Sinusuri ang bawat bagay sa paligid. "Umupo ka, mahal ko," sabi ni Sylvan. Ang boses ay malambing na parang seda. Isang huling salo-salo para sa kagandahang hindi lilipas. Sumunod si Liwayway. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at sinadya. Habang paupo, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang bagay sa ibabaw ng coffee table na malapit sa sofa. Isang mabigat na crystal ashtray, makapal, matigas, posible. "Alam mo ba, Liway?" Pagsisimula ni Sylvan habang ibinubuhos ang pulang alak sa mga baso. Ang bawat isa sa kanila ay may espesyal na sandali. Isang alaala na aking itinatago bago ko sila tuluyang palayain. Si Dalisay, mahilig siyang kumanta. Kinantahan niya ako bago siya pumanaw. Napakagandang boses. Isang matinding galit ang kumulo sa loob ni Liwayway. Ginamit niya ang galit na yon, hindi para sumabog, kundi para maging panggatong. "At ako, Sylvan?" tanong niya. Sinisikap na panatilihing nanginginig ang kanyang boses. "Ano ang magiging espesyal na sandali ko?" Ngumiti si Sylvan. "Ang sayo ang pinakapaborito ko sa lahat. Ang iyong mga mata. Ang paraan ng pagtingin mo sa akin nung una tayong magkita sa ospital. Puno ng pag-asa, puno ng tiwala. Iyon ang gusto kong maging huling imahe. Ang sandali kung saan lubos ang iyong tiwala sa akin bago ka maging isang obra maestra." Inabubot niya ang baso ng alak kay Liwayway. Tinitigan ito ni Liway. May kung anong pulbos na dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng baso. Papatulugin siya nito. Gagawin siyang mahina. Ito na ang pagkakataon. "Alam mo, Sylvan," sabi ni Liwayway, dahan-dahang tumatayo. "May isang bagay ka pang hindi alam tungkol sa akin." "Ano yon, mahal ko?" "Hindi ako kasing hina ng inaakala mo." Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni Sylvan, ibinuhos niya ang alak sa mukha nito. "Ugh!" sigaw ni Sylvan na bulagan ng alak. Ginamit ni Liwayway ang segundo ng pagkakataon na yon. Tumakbo siya patungo sa coffee table at dinampot ang crystal ashtray. Mabigat ito sa kanyang kamay, isang perpektong sandata. Nang imulat ni Sylvan ang kanyang mga mata, ang kaharap niya ay hindi na ang maamong tupa. Ang kaharap niya ay isang babaeng may nag-aapoy na mga mata, hawak ang isang sandata, handang pumatay para mabuhay. "Tapos na ang pag-arte, Sylvan," sigaw ni Liwayway. Sumugod si Sylvan. Ang muka ay puno ng galit sa pagtatraidor. Ngunit si Liwayway ay handa na. Inihampas niya ang ashtray sa braso nito. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Umaray si Sylvan sa sakit, ngunit hindi ito naging sapat para patigilin siya. Nagsimula ang isang marahas na habulan sa loob ng penthouse. Nagpagulong-gulong sila, nag-agawan sa ashtray. Itinulak ni Sylvan si Liwayway. Tumama ang likod nito sa pader. Sinubukan nitong sakalin siya, ngunit ginamit ni Liwayway ang kanyang mga kuko. Kinalmot ang mukha nito. "Bakit ka lumalaban?" sigaw ni Sylvan. Ang boses ay puno ng pagkalito. "Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Hindi mo ako binigyan ng kahit ano," sagot ni Liwayway habang sinisipa ang tiyan nito. "Ninakaw mo ang buhay ko. Ninakaw mo ang buhay nila. Hindi kami koleksyon, mga tao kami." Sa gitna ng kanilang paglalaban, nagawa ni Sylvan na maagaw ang ashtray. Itinaas niya ito, handa nang ibagsak sa ulo ni Liwayway. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang nakabibinging tunog ang yumanig sa buong penthouse. Blag! Ang pinto sa harapan ay sapilitang binuksan. Bumagsak mula sa kanyang mga bisagra. Ilang pulis na armado at naka-full gear ang sabay-sabay na pumasok. Ang mga laser sight ng kanilang mga baril ay nagmistulang mga pulang tuldok sa madilim na sala. "Pulis! Bitawan mo siya!" sigaw ng hepe. Natigilan si Sylvan. Sa isang saglit, ang kanyang atensyon ay nabaling sa mga pulis. At ang saglit na yun lang ang kailangan ni Liwayway. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, itinulak niya si Sylvan
ng buong puwersa. Nawalan ito ng balanse. Ang likod nito ay tumama sa malaking bintanang salamin na nakaharap sa syudad. Isang malakas na tunog ng nababasag na salamin. Para itong isang slow motion na eksena sa isang pelikula. Ang ekspresyon ng gulat at hindi paniniwala sa mukha ni Sylvan, ang hangin ng gabi na biglang pumasok sa silid, at ang katawan ng halimaw na dahan-dahang nahuhulog pababa sa mga kumikinang na ilaw ng lungsod ng arawan. Tahimik, nakatayo si Liwayway, nanginginig, duguan at pagod. Ngunit buhay, nakatingin siya sa butas sa bintana, sa kalangitan kung saan nawala ang kanyang berdugo. Pagkatapos, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, naramdaman niyang may mga brasong sumalo sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Si Malinaw, kasama ang isang social worker, umiiyak sa tuwa at takot. Ligtas na siya. Lumipas ang isang taon. Ang kwento ng anghel na halimaw na si Sylvan Montenegro ay gumimbal sa buong bansa. Ang mga balita ay puno ng mga detalye ng kanyang mga krimen, ng kanyang lihim na silid, at ng mga kwento ng mga pamilya ng mga babaeng matagal nang nawawala na sa wakas ay nagkaroon ng kapayapaan. Si Liwayway Alcantara, ang babaeng nakaligtas, ay naging simbolo ng katapangan. Ngunit malayo sa mata ng publiko, ang paglalakbay ni Liwayway ay naging tahimik at personal. Ang mga unang buwan ay isang pakikipaglaban sa mga bangungot at trauma. Bawat gabi, binabalikan siya ng mga anino ni Sylvan ng pakiramdam ng kanyang mga kamay sa kanyang leeg, ng tunog ng nababasag na salamin. Ngunit hindi siya nag-iisa. Tinulungan siya ng mga therapist, ng mga bagong kaibigan, at higit sa lahat, ni Malinaw, na hindi umalis sa kanyang tabi. Ang batang lansangan na dati nagbabala sa kanya ay naging kanyang kapatid. Ang kanyang constant na paalala na sa gitna ng kadiliman, mayroong pag-asa. Dahil sa mga legal na proseso, isang malaking bahagi ng legal na yaman ni Sylvan na walang ibang tagapagmana ay napunta kay Liwayway bilang danyos perwisyo. Sa una, gusto niyang itakwil ang perang iyon. Ito ay perang nadungisan ng dugo. Ngunit isang gabi, habang nakatingin sa mga bituin, kasama si Malinaw, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi niya kayang burahin ang nakaraan. Ngunit kaya niyang gamitin ang mga basag na piraso nito para bumuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa iba. Isang maaraw na hapon, nakatayo si Liwayway sa harap ng isang bagong pinturang gusali. Isang malaking arko na may mga nakaukit na salita ang sumalubong sa mga bisita. Kanlungan ng tala. Ito ang kanyang proyekto. Isang pundasyon at tahanan para sa mga batang lansangan tulad ng dating si Malinaw. Isang lugar kung saan sila makakahanap ng ligtas na masisilungan, pagkain, edukasyon, at higit sa lahat, pagmamahal. Habang pinagmamasdan niya ang mga bata na masayang naglalaro sa hardin, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti, walang bahid ng takot o pagkukunwari. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng isang taon na naramdaman niyang tunay na payapa ang kanyang puso. Lumapit siya sa salamin, sa may entrance hall. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang mga pagbabago. May isang mahabang peklat sa kanyang braso, isang alaala ng gabing iyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay iba na. Wala na ang takot at kawalan ng pag-asa. Napalitan ito ng tatag, ng karunungan, at ng isang liwanag na hindi kayang patayin ng kahit anong dilim. Handa ka na, Ate Liway? Lumingon siya at nakita si Malinaw, na ngayon ay nakasuot ng malinis na uniforme ng eskwela. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay at ang mga mata nito ay kumikinang sa saya. Oo naman, Now, sagot ni Liwayway. Ginulo ng bahagya ang buhok nito. Lumabas sila sa hardin
para sa munting programa ng inaugurasyon. Maraming tao ang dumalo, mga social worker, mga donor, mga opisyal ng barangay, at ang kanyang pamilya mula sa probinsya na umiiyak sa pagmamalaki. Nang siya na ang magsalita, kinuha ni Liwayway ang mikropono. Tumingin siya sa mga mukha ng mga bata sa kanyang harapan. Nakita niya ang kanyang sarili sa kanila, ang pangarap, ang takot, ang pag-asa. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Pagsisimula niya, ang boses ay matatag. Ang lugar na ito ay isinilang mula sa isang madilim na karanasan. Ngunit naniniwala po ako na hindi tayo binibigyan ng kahulugan ng ating mga pinagdaanan. Binibigyan tayo ng kahulugan ng kung ano ang ating ginagawa matapos nating pagdaanan ang mga ito. Ang kanlungan ng tala ay isang pangako. Pagpapatuloy niya. Isang pangako na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may mga bituin na gagabay sa atin pauwi. Para sa bawat batang naririto, kayo ang mga bituin. Kayo ang pag-asa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan siya ni Malinaw. May inabot itong isang maliit na bagay. Isang kahon. Binuksan ito ni Liwayway. Sa loob, nakapatong sa isang unan, ay isang pilak na hair clip. Hugis paru-paro. Pinaayos ko po, sabi ni Malinaw. Ibinigay po sa akin ng mga pulis. Sabi nila, sayo na raw po ito. Pero naisip ko, mas nararapat po ito sa tunay na may-ari. Dinala sila ni Malinaw sa isang maliit na hardin sa likod ng gusali. Sa gitna nito ay isang maliit na plake na nakaukit sa isang bato. Para kay Dalisay at sa lahat ng mga bituing kinuha ng maaga, ang inyong ilaw ay hindi malilimutan. Maingat na inilapag ni Liwayway ang paru-paro sa ibabaw ng bato. Isang huling pagpapaalam, isang huling pagbibigay-pugay. Nang gabing iyon, matapos ang selebrasyon, mag-isang umakyat si Liwayway sa rooftop ng gusali. Mula roon, tanaw niya ang buong lungsod ng arawan. Ang mga ilaw nito ay kumikinang na parang mga hiyas. Dati, ang tanawing ito ay simbolo ng kanyang kulungan. Ngayon, ito ay simbolo ng kanyang kalayaan. Tumingala siya sa langit, sa libo-libong mga bituin na nagniningning. Hindi na siya ang babaeng naghihintay na iligtas. Siya na ang tagapagligtas. Siya na ang Liwayway matapos ang mahabang gabi. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niyang tunay at lubos siyang malaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng perpektong buhay, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkawasak. Ipinakita niya sa atin na ang mga peklat ay hindi simbolo ng kahinaan, bagkus ay mga marka ng ating katatagan at ng mga laban na ating napagtagumpayan. Ang pagtulong sa kapwa ay ang pinakamabisang paraan upang hilumin ang sarili. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng mga kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.